Hello mga parents and future parents na gustong maging magulang one day. May 5 tips po ako sa inyo kung ano yung mga dapat nating ituro sa ating mga anak o mga batang nasa paligid po natin. Okay, ito ang una. Tandaan niyo po, bago natin ilunsad ang number 1. Habang tayo pinapanood ng ating mga anak, tayo rin ay dapat maging intentional sa pagtuturo sa kanila. Number 1, turuan sila ng gawaing bahay upang sila'y maging independente at handa sa totoong buhay. Turuan silang maglinis ng bahay, pagbe-beddings, pagluluto, paghugas ng plato. Bigyan sila ng mga kanya-kanyang assignment sa bahay bilang bahagi ng inyong pagsasanay o training sa kanila. Turuan silang mamalengke o isama sa pamamalengke, pumili ng kalidad na bilihin, mag-budget at the same time. Turuan magluto ng iba't ibang uri ng pagkain para matutong maging maparaan. Sanayin silang maging mapagkusa, hindi lang palaging hinuutusan. Number 2, disiplina na may layunin. Upang malinang, masanay, maging matalas ang kanilang pagkatao sa loob ng tahanan. Magtakda ng malinaw na makatuwirang alituntunin sa bahay o batas. Magdisiplina ng may pag-ibig, hindi mula sa galit, takot or inis. Maging consistent po tayo sa mga salitang binibitawan at sa mga desisyon. Turuan silang sumunod ng may paggalang, hindi dahil sa takot kundi sa tiwala. Magtakda ng mga routines, oras ng tulog, gising, aral, laro at panunood para lalo silang disiplinado sa pang-araw-araw na buhay. Ipakita sa kanila ang pagsunod ay bahagi ng paggalang sa Diyos at sa mga magulang. Number 3, pagsasanay sa time management. Sanayan sila na matuto nilang i-manage ang kanilang mga oras upang maging produktibo, responsable at disiplinado sa oras. Turuan silang gamitin ng maayos ang 24 hours na bigay ng Diyos sa atin. I-prioritize ang mga mahalagang gawain. Paglalaan ng oras para sa gawaing bahay, pag-aaral, pakikipagkapwa, at sa personal na paglako or self-development ng bagong skill or mga hobbies. And then, paglilingkod sa Panginoon. Turuan silang kung paano mag-devotion. Turuan silang magpahinga ng tama. Hindi lamang puro gadget at entertainment. Number 4, na pagtuturo ng tamang paghawak ng pananalapi or money management. Number 4, pagtuturo ng tamang paghawak ng pananalapi upang matutong mag-ipon, maganda para sa kinabukasan. Turuan silang huwag maging magastos, matutong magtipid. Bigyan sila ng mga ideya kung paano mag-budget ng pera gamit ang baon or allowance. Bilang magulang, magsimulang mag-ipon para sa kanila habang bata pa sila. Ipaunawa sa kanila ang layunin ng pag-ipon para sa edukasyon, negosyo o pangarap. Hindi lang para sa luho, kundi para sa direksyon ng buhay. Katulad ng ginagawa ng mga Jewish family, may savings ang mga magulang para sa anak. Sa tamang panahon, ibinibigay nila ito bilang puhunan o panimula sa buhay. Ipaalala sa kanila na ito'y pagtitiwala, hindi lamang regalo. Number 5, ituro ang buhay na may takot sa Diyos at paglilingkod upang ang kanilang puso ay maituon sa Diyos habang sila'y bata. Turuan silang kilalanin ng Diyos sa pamagitan ng inyong halimbawa. Sanayin silang magbasa ng Biblia, mag-pray at magsamba o sumamba. Isama sila sa gawain ng simbahan o family devotion. Ituro na ang tunay na tagumpay hindi lamang sa yaman kundi sa ugnayan sa Diyos. Ipaalala na ang buhay ay para sa layunin ng Diyos. At ang paglilingkod ay pribilehiyo. Bigyang halaga ang araw ng Panginoon, isang araw na laan sa pagsamba. Gawing malinaw na ang karunungan ng Diyos ang pundasyon ng lahat ng aspeto ng buhay. 5 tips para sa mga magulang, para sa kanilang mga anak. God bless you all po.